Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, at Panginoon ang ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi niyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi sa kanya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, makinig ka. Ayan, di yata kayo nakinig. Mga mahina. Sabihin nyo nga uli sa katabi nyo, makinig ka. Ayan, bakit po? Dahil sabi ni Jesus sa Nazareno nung tinanong siya, ano ang pinakamahalaga? Ang una at pinakamahalagang utos. Kaya importante daw po ang sinabi ni Jesus sa Nazareno, una na, pinakamahalaga pa. Matinding kombinasyon po yun. Kasi merong mga una na hindi mahalaga. Meron namang mahalaga na hindi inuuna. Kaya sa buhay natin, siguraduhin natin, yung inuuna natin, yung pinakamahalaga. At para kay Jesus sa Nazareno, simple lang daw ang sagot niya. Ano daw yung una at pinakamahalaga? Kaya sabi ni Jesus sa Nazareno, makinig kayo. Ano daw po yun? Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. Siguro sasabihin niyo sa akin, kala ko naman kung ano sasabihin ni Father. Narinig ko na yan eh. Paulit-ulit na nga lang yung pagmamahal na yan. Bata pa ako, narinig ko na yan. Wala namang bago. Tama po kayo. Wala namang pong bago sa unang dating.
sa sinabi ni Jesus Nazareno na ang higit sa lahat, pinakamahalaga sa lahat, ay pagmamahal. Ngunit, ano nga ba ibig sabihin ng mahal? Ang ating iniibig. Sabi nga ng isang manunulat, ang dapat daw itawag mo. Ngayon kasi, pag narinig natin sa mga hari, ang kanyang kamahalan. Minsan, kinukutya natin pag inutusan ka. Ewan ko kung ginagamit pa ito ng mga kabataan. Di ba? Pag sayang, kunin mo yan. Opo, kamahalan. Pero minsan may pangungutya yun para mo sinasabi, opo, mahal na hari. Pero ang ibig sabihin din daw ng kamahalan ay siya yung iyong iniibig. Kaya naman tinatrato mo siyang parang hari at reyna dahil mahal mo siya. Yun daw ibig sabihin ng kamahalan. Ngayon kasi pag sinabi natin kamahalan, parang, sige na, ikaw ang boss eh. Ikaw ang hari eh. Ikaw ang siga eh. Pero hindi raw yun ang tunay na diwa nung kamahalan. Ibig sabihin daw nun, kaya kita sinusunod. Ikaw ang nagahari sa puso ko. Kaya, mamaya pag nakita mo yung asawa mo, sabihin mo, magandang umaga, kamahalan. Ayan, di ba? Pag inutusan ka ng magulang mo, bumili ka ng opo, kamahalan. Baka batukan ka. Niloloko mo ba ako? No? Hindi po. No? Sabi ni Father, ganun daw ho. Kamahalan. Pero ano pa ibig sabihin nun? Bakit mo nga sinusunod? Bakit nga yan ang pinaghaharian ng puso mo? Dahil pag sinabi mong mahal, ibig sabihin daw talaga niyan, mamaya, iba sa inyo natitiyak ko, pupunta dyan, mag-iikot, mamamalengke. Pag umiikot ako, tas narinig ko, magkano itong 1 kilong kamatis? Iba sa inyo sabihin, ang mahal naman. Pwede bang tumawad? Kaya ibig sabihin din daw ng mahal, mataas ang halaga. Kaya iba sa inyo, pag gumawa, ay, isusoli mo na kasi mahal. Mataas ang halaga. Yun daw ibig sabihin ng mahalaga. Ng mahal. Kaya pala, mahalaga ang tawag din natin. Nakita niyo po yung pagkadugtong dalawang salita? Mahal, mahalaga. Dahil pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, ibig sabihin nun, pinahalagahan mo. Pinahalagahan mo ang Diyos. Kaya nga, nandito tayo ngayon. Pwede naman kayo maglakwatsa na lang. Extend. Yung iba ngayon, extended ang bakasyon. Iba nga, hindi na nagpunta. Kaya nga, iba sa inyo, nagpunta sa sementeryo. Pinaglaanan nyo ng oras. Dahil pinahalagahan nyo siya. Yung mga dumalaw sa sementeryo, di ba? Pwede naman kayong hindi na pumunta. Malalaman pa ba nila yun? Malalaman nila yun. Kaya kung di nyo pinuntahan, kayo pupuntahan na lang. Kung di nyo man lang mapuntahan, pagdasal natin, kaya sa misang ito, sa atin, pinagdadasal natin ang mga yumao. Pero, yun pala, pwede din nating sabihin, ang pagmamahal ay pagpapahalaga. Mahalin ng Diyos, ibig sabihin, pahalagahan ng Diyos. Kaya nga nandito tayo ngayon. Naglalaan tayo ng oras sa Diyos. Maraming dahilan para hindi magsimba. Pero nandito tayo dahil gusto nating sabihin, mahalaga si Jesus Nazareno. Kaya ang nagsasabing mahalaga, pinakamahalaga ang Diyos sa buhay ko, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At salamat po sa inyo, nandito kayo. Dahil ibig sabihin nun,
pinahalagahan nyo ang Diyos. Kaya titiyak ko din, nalulugod si Jesus Nazareno sa inyong pagpunta rito. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, buti na lang nagpunta ka. Ayan. Kaya palakpakan naman natin din ang bawat isa na nandito ngayon. Salamat po. No? Natitiyak ko, masaya si Jesus Nazarenong makita tayo ngayon dahil pinapatunayan nating mahalaga siya sa atin. At hindi lang basta-basta, pahalagahan natin siya higit sa lahat. Kaya ang iba sa inyo, inuuna ang magsimba. Higit sa lahat. Hindi ko sinasabi po na yung magsisimba mamayang gabi, hindi niya inuuna. Pero may ibang tao, ganun ang gusto niya. Father, gusto ko una sa lahat. Ang una kong gagawin sa araw, lang linggo, magsimba. Pero hindi lang inuuna sa oras, inuuna din sa buhay. Kaya nga, napansin niyo, paulit-ulit si Jesus Nazareno, paano daw ibigin ng Diyos? Ng buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Sa makatwid, ang pagmamahal sa Diyos, buong buo. Ano ibig sabihin nun? Hindi pira-piraso. Opo, inuna niyo siya ngayon. Pinahalagahan niyo siya ngayon. Pero hindi ibig sabihin, paglabas niyo mamaya, pahinga na yung pagmamahal ko sa Diyos. Gagawin ko na yung gusto ko. Magkakasala na ako. Hindi po. Pag sinabing pinapahalagahan natin, minamahal natin ang Diyos, buong buo, hindi pira-piraso, hindi panapanahon, kundi buong buo. Baka naman sabihin niyo, paano yun, Father? Di na ako lalabas ng simbahan? Magmimisa na lang ako buong araw sa Quiapo? Hindi po. Ibig sabihin lang nun, paglabas natin, hindi lang itong isang oras, ipinamamalas ko ang pag-ibig ko sa Diyos. Ang mga pipiliin ko mamaya, gagawin ko mamaya, iisipin ko mamaya, pupuntahan ko mamaya, nakaugat pa rin sa pagmamahal ko sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pinapahalagahan ko ang Diyos. At ganun din, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pahalagahan din natin ang ating kapwa. Ano ba ibig sabihin pag sinabi mong pinapahalagahan mo? Natitiyak ko meron tayong pinapahalagahan sa buhay natin. Ibig sabihin nun, di po ba, iniingatan mo, uy, mahalaga to, bigay pa to ng lolo ko. Mahalaga to, ito yung una kong binili sa una kong sweldo. Mahalaga ito. Iniingatan mo, pinagyayaman mo, ginagalang mo. Yun daw ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi lang yun nilalambing mo. Nilalambing mo, mamaya binubugbog mo. Pinapahalagahan ba talaga natin ng Diyos, si Jesus Nazareno? Dahil kung pinapahalagahan natin siya, sabi ko nga, mamaya pagsakay mo sa jeep, gagalang mo din ang iyong kapwa. Yun daw ang bago kay Jesus Nazareno. Pinagdudugtong niya ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya pahalagahan mo din ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Nazareno. Pero mamaya paglabas mo, upakan kita dyan, ha? Hindi raw yun pwede. Magkadugtong ang pagmamahal sa Diyos, ang pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. Kapag hindi mo na pinahalagahan, di ba pag sinabi nyo nga hong mahalaga, mataas ang halaga. Ano raw ang kabaliktaran nun? Pag hindi mo na itinataas ang halaga, ibinababa mo ang halaga. Ano raw yun ibig sabihin nun? Pag binababa mo ang halaga, hindi na siya mahal, mura na. Ayun. Kaya pala, pag minumura mo ang kapwa mo, minumura mo ang Diyos. Ang ibig sabihin nun, binababa mo ang halaga.
Kaya ang mura, hindi lang yan biro-biro, mga kapatid. Hindi lang yan bukang bibig. Hindi lang yan dulas ng dila. Sinasalamin yan kung papaano mo pinapahalagahan yung kaharap mo. Kaya pag nagmumura ka, ibinababa mo ang halaga. Kaya nga, di ba, pag tumatawad tayo, yun ang ginagawa natin. Ay, ang mahal naman yan. Pwede bang kalahati agad ang tawad mo? Kaya pag uwi mo, sabihin mo sa asawa mo, nakamura ako. Nakakala, nagmura ka. Hindi, nakamura ako. Pero ganun daw yun. Kaya, ang ibig sabihin pala, pahalagahan ng Diyos, pahalagahan ng kapwa, itaas natin ang halaga. Pangalagaan natin, unahin natin, buong-buo natin ibigay. Hindi siya mura, mahalaga siya. Bakit ito inutos ni Jesus Nazareno? Sapagkat mga kapatid, una tayong minahal ng Diyos. Tayo, mahalaga tayo sa Diyos. Maniwala ka o hindi, mahalaga ka sa Diyos. Kaya pahalagahan mo ang iyong kapwa. Pahalagahan mo ang iyong sarili. Siguro may nagsisimba rito, pakiramdam mo, palpak ako, sablay ako, wala na akong kwenta, ang dami ko nang mali sa buhay, ayoko na. Kaya ka napadpad dito. Gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, huwag ka makinig sa demonyo. Mahalaga ka sa akin. Kahit na minsan sumasablay ka, nakakalimot ka, kahit na minsan nagkakasala ka, kaya nga niya pinasa ng krus, kaya nga niya inalay ang kanyang buhay, mahalaga tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ko kanina, nung nagsimula ako, kaya tayo narito, tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. At ang ibig sabihin nun, pinahalagahan tayo ng Diyos. Kaya nga, ang inalay ni Jesus Nazareno, buong buo, gaya ng sinabi niya, hindi pira-piraso, hindi panapanahon. Kaya nga malakas ang loob nating lumapit sa Poong Nazareno kasi alam natin, wala siyang pinipiling panahon para sa atin. At kapag siya'y nagmahal, buong buo, inalay niya ang kanyang buhay sa atin. At ganun din sana tayo na nagsasabing mga tunay na deboto, tunay na alagad, tunay na kaibigan ni Jesus Nazareno. Pagmamahal, pagpapahalaga, ito ang una at pinakamahalaga para kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, narito na naman kami sapagkat nais naming sabihin, mahal na mahal po namin kayo. At salamat po sapagkat tuwinay gusto niyong sabihin sa amin, mahal na mahal niyo kami. Pinapahalagahan niyo kami. Kaya nga't inalay niyo ang inyong sarili para sa aming kaligtasan. Tulungan at turuan din po ninyo kaming pahalagahan ang aming kapwa. Pahalagahan ang aming sarili. Pahalagahan ng aming bayan. Sapagkat ito ang paraan upang lalo naming maipamalas sa inyo ang aming pagmamahal. Tanggalin niyo na po ang kalapastangan ng sumisira sa aming puso. Patawad po kung kami nagmumura, hindi lang sa aming bibig, kung hindi para na rin naming minumura kayo at ang aming kapwa dahil hindi namin ibinibigay ang tamang pagpapahalaga. Liwanagan niyo po lagi ang aming isip. Linisin niyo ang aming bibig. Dalisayin niyo po ang aming kalooban. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen.